Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya, pinagpalang buhay. Good evening, brothers and sisters. Welcome to the Midweek Bible Study. Ayan, praise the Lord. Marami po tayo mga early birds. Early onliners. Yan, si Sister Lorna Rosillo po.
naka-online. Di ba taga Mendez siya? Thank you, Lord. Ay, Sister Eloy, huwag kang mag-alala. Inaalagaan namin si Brother Ernie dito. Amen. Meron na kaming kukulitin. Meron na Andito kaming na si babies. Tapos si Sister Net Bautista Aquino, good evening din po. Salamat po sa mga nag-sign in na po. God bless you po at nawa maging pagpapala po lagi ang mga words na maririnig natin. Sige. Yes. Hello. Sister Josie Umayam. Wilma Miranda. Good evening Rosemary Orpilla. Vinci De Leon. Hello, Vinci De Leon. Sister Ami Hernandez. Ayan, nakalimutan. Sister Rosemary Orpilla. Thank you, Lord, no? Hallelujah. Ito. Melby Tuason Tungkab. Yes. Magandang Ayan. Olivia Gabi. Caray. Sister Olivia. Oy, Brother Robert. Brother Robert. Si Brother Bong. Kamusta? Oy, Brother Bong. Hello. Praise the Lord. Kumusta ka na? Nag-aantay na ang kitchen. Si Joanne Sarate. Luis Binda. Lopez. Yeah. Sister, ano yan? Adelina Sister Bacani. Linda. Yeah, si Joanne Sarate. Sister Good evening din po. Brother Edward Bisite. Wow. My Sino yun? son. Sister Yeah. Noemi Domingo. Yeah. Hello. Mga taga-Karangalan po. Sister Jen Hernandez. Thank you, Lord. Oo. Levi Escondo Gicaro. Gicaro, si Sister Yes. Levi. Brother Benz. Caramba. Burns, Brother Burns. Si Brother Bernie yan. Sister Nancy Colino Slam po. yan, Good slam. evening. Yes. Ayan. Sister Erlene, Mang Dok-Dok, ayan. Good evening din po, mga kapatid. Brother Jomari. Brother Jo Marie, Sister Rita po. Amelita De Palio. Hello. Kumusta na kayo? Sister Rita Angustia Manggao. Brother Jeremy Abina. Si Sister Senny Bae. Sister Sen, kumusta po? Aurelia Fabro. Sister Victoria Alangilan. Hi, Sister Vicky. Yes, alam ko na. Pala, nasa Italy nga pala, Sister Vicky. ¿Qué tal? Hello. Estoy en la Italia, España. ¿Qué tal vosotros, nosotros? Oh, si Tekia, si Maria Teresa, siya, si Tekia yan. Paldita? Tawag ni, Sister, Tess. Tapos, Sister Linda Javier, kumusta po? Sister Carmila Tixon is watching. Good evening po. Sister Cecil de Jesus Tebes, taga Bulacan. Kumusta na kayo? Rita Angustia Manggao. Annalyn Sarmiento. Good Kakanindin. evening. Kay Kanin. Din. Sister Annalyn, praise the Lord, no? Thank you, Lord. Kakanin din, wala. Alam nyo, i-highlight ko muna si Sister Annalyn kasi nagpe-prayer meeting kami dyan sa bahay nila na may computer pa noon. Thank you, Lord. O, sige. Pasensya na kayo kasi Mga first-timer po kasi, ayan. Mga Kaya, senores na hindi, mga first-timer po. Thank you, Lord. worker ng company na mga Sister senior. Cora po, good Pasensya evening na po. Pastor JB, good Mali, evening mali. po. Sister Carmen, good evening po. Praise the Lord. Pati ang iyong anak at iyong apo. Kumusta po Brother kayo? Leo. Brother Leo. Abuyabor. Si Marisa Roraldo. Sister Carmila Tixon. Sister Cora Kagimbal. Long time no see. Tison. Tison pala. Carmen Mahia. Hello po. Sir Vilma Miranda. Sister Maricel Balanggit Palma. Listen na. Sister Millet Cruz. Ayan, Yes. Sister Millet, I'm praying for you. Alam mo na Hello. yun. Meron kami intindihan ni Sister Millet. Thank you, Lord. Sister Olivia Caray. Brother Dads Valentino is watching. Good evening po. Ano sabi?
Wow! Beautiful ka rin na nag-greet. Siyempre, magkapatid tayo Thank kay you. Lord. Sister Nils, hindi namin na Oo nga, si Sir Nilda. Sama yun. Ayan, Binilda Francisco. Sister Luz Biminda Lopez po. Nasabi na natin Sister kanina. Nis Balcarce Si Estrada. Brother Crusaldo Orpilla, good evening po. Thank you for tuning in. Maring Tere, good evening. Victoria Abangilan. Abangilan ba? Alangilan. Alanggilan, Sister Vicky. Sister Annalyn Sarmiento. Oo, naulit. Wow, bonjour. Buongiorno. Buenas noches. Hindi na wala dito. Wala dito. Oo. Oy, Jeremy, Ipoy. Sister Ami Hernandez, good evening po. Sister Relly, good evening po. Brother Ricky Cruz Samson. Frederico Rias. Si Menchi De Leon. Natawag ko na yan. Ka-worker namin. Si Mami Pasta, inuulit yun. Natawag ko eh. Umulit eh. Oo nga eh. Umulit eh. Di tawagin ulit. Hindi, ano lang. O sige. Hindi. Oo nga. Hindi Abinario, maintindihan. good evening po. Si Jeremy Abena. Sister Elena Cacho. Pasensya na po Abina. kayo kung may redundancy ha. Kasi ano, alam niyo na po. Pero, Hello, good evening. Rosemary Wata. Praise God. Matibay nga. Pinatitibay ni Malakas Lord. talaga. Sister Kaya- Connie Castillo, Gaudilia. Oh, Hoy, really? pumunta ka na dito at may kailangan kami sa inyo. Sister Si Connie. Aurelia Fabro. si Sister Relly yan. Sister Relly. Sister Yung Odette. kapatid ni Brother Dodi, Sister Maricel. Kamusta po? Sister Olivia de la Cruz, good evening po. Yung Annalyn Sarmiento Kakarindin. Bakit? Mami Paz, ano ka ba? Sister Gloria Garcia. Sister Nes Balcarce, good evening po kayo ni Brother. Pang-apat na po yung Annalyn Kakanindin. Ano? Hindi ko na rin. Hindi kasi mo naririnig, Mami kasi si Paz? Mama Ched kanina, ang basa lang niya, Annalyn Sarmiento. Tapos sabi natin, Kakanindin, sabi niya, Kakanin. Kaya inulit ni Mami pa sa kala niya, ibang tao yun. Yan. Ay, pasensya na talaga mga ano Sister na. Lulu Madiha is watching. Sister Letty, good evening. O, di ba? Ang saya-saya ngayong gabi. Nanay Norma, kumusta po si Nanay Luding? Yung kapitbahay nila. Thank you, Lord. Sabi niya, antayin mo Abinaryo. kami, ah. Sino yung abinaryo? Si Sister LV po yan. At saka si kapatid Brother po yan ni, Robert. kapatid ni Sister Minda ko. Si Maricel Balanggit Palma. Yeah. Why? Sister Maricel. Gusto nila maging close kaya 3 beses na sasabi. Gano'n. Yanocom. Sister Lita Capuno Alvaran. Si... Capuno Alvaran. Sister Tess Mercado. Lisa po yun, hindi Lita. Lisa nga po. O yan. Itong purple, ano siya? Si Tina ng Isabela. Oy, Sister Tina, kumusta ka, iha? Magpadala ka ng mga kanta mo. Ang saya-saya daw. Mamaya, babatiin natin na yung taga Isabela may saya daw. birthday. Sabi ni Jeremy. Oo nga, kami rin naman ang saya-saya namin dito ngayon eh. Si Nes Balcarce Estrada. Series. Sabi ni Doc Mon, last na po yan. Uy! Good evening, beautiful sisters. Oh. Wow! Praise God! Kanina ko pa sinabi yan, Mami. May beauty pa natitira. Thank you, Lord. Ano muna ako exit. Ano, natawag na si Brother Mon? Ami Hernandez.
Hi, Mami Paz. Ay, thank you, Lord. Yan, nagbabasa na sila. Si Hello, Doc. Freddy Monfigure. Orias. Sige, Mami Paz, ikaw na. Tuloy nyo na po yan para hindi tayo mag-redundant. Sige po. Sabi ni Jeremy, nakakadami na po ako sa greetings. Thank you, Lord. Paramihan ngayon, mga kapatid. Si Sir Angelita Siraspe. Yan. Norberto Dandoyano. Yan. Leti Manunta Garcia. Yan. Nida Mahinay. Sige po. Norma Abel. Good Ilito evening. Campo. Elena Cancio. Daisy Rosemary Guyina. Iwata. Daisy Guyina. Sister Odette Decatoria Danganan. Ang mga Sala- matitibay na mga senior sister. pangalawa na rin yan, diba? ba? Diba? Thank you, Lord. Sarah Gina Kanina pa ba Vanilla yun? from Laia. Ayan. Kabisado ni Mama Ched yan. Si Gloria Garcia. Good Sister evening, Ami mga kapatid. Hernandez. Mama Ched, bakit daw si Patrick Bisite hindi na uulit? Hindi na siya umapir Bakit? kasi uli eh. Sister Edith Hindi Ocampo, na good evening po. Oliva de la Cruz. Sally Flores. Gloria Garcia. Sino to? Purpila? Purpile? Sabi ni Sister Nes Balcarce Estrada, nakatatlo ako, yes! Mike and Angie Sotomango, good Amen. evening po, mga kapatid. Ayan. Okay. Sabi Ay, ni Tita Ched, Sister oh. Lisa, paramihan. Hindi naman, kaya lang ano. Tita Ched, kamusta daw po kayo? Natutuwa lang. Thank Sabi you, Lord. ni Sister Angie at Brother Mike, Tita Ched, kamusta ka na? Ayan po, paulit-ulit. Paulit-ulit. Very Sabi good. ni Sister, si Sister Sonia Melissa. Rivera Barlis. Jobelin sa Busa Balangge. Good evening po sa inyo, mga kapatid. It's good to know you are watching. Thank you, Lord. Yes, amen. Amalia Praise Cuartiro God. from Katandala Prayer Group. Annalyn Sarmiento. Kakanindin. So, ilang beses? Sister Mimi, ang saya-saya talaga. Kaya, lagi kayo mag-watch. Watch for us soon. Sige, kami na lang lagi para matawa kayo, ha? Tawa sila ng tawa. Kami din, tuwang-tuwa. Sabi ni Sister Annalyn, ang sakit na ng tiyan ko po. Ulit-ulit. Kami din po, sabi sister. Masakit na rin po ako. Naiinom ako sa... Thank you, Lord. Ito pa, Tess Mercado. Good evening po sa lahat. Kakatuwa naman po kayong tatlo. Oo. Kaya, mga kapatid, yung mga hindi po nabanggit at mga paulit-ulit, mayroon pong ibig sabihin si Lord sa inyo. Di ba si Lord, pag sinabi niyang, verily, verily, I say unto you, ibig sabihin, dinidiin niya yon. Meron hong magandang kahulugan pag ang pangalan natin ay nauulit. Hallelujah. Meron kayong, kung isa lang, di dalawa, tatlo, dot na biyaya. Hindi po ba? Amen. Gusto ba natin yon? Kaya sa mga hindi naman po, huwag kayong malungkot kung hindi namin nabanggit ang pangalan ninyo at kayo po ay nakapasok na, naka-sign in na. Good evening po sa lahat ng mga taga-East, ng mga kapatiran, sa Karangalan, sa Taytay, sa Marikina, lalo na yung mga nabahan nating mga kapatiran. I'm very sure po ang comfort ni Lord ay nasa inyo po. Tapos yung mga taga Quezon City, taga Bulacan, lalo na yung mga, di ba kasaling i-greet din natin yung mga nagbe-birthday. Ayan. Sana yung Excuse mga me po, meron pong announcement. Aha. It's 30 days before Christmas. Wow! Diba? Thank you, Lord. Feliz Navidad! Oh. Pero bago mag-Feliz Navidad, Muntik Feliz na malimutan. Cumpleaños muna. Feliz Cumpleaños muna, Uy, Mami merong Paz. comment sa inyo si Sister Vicky Del Rosario po. Oh. Ang sabi? Good evening, Comfy Family. Ang seniors natin aging beautifully and, full of life. Sister, meron you, kang, Lord. ano ba pinamimigay natin? Face shield. Face shield. Ayan. Lalagyan pa namin ng pirma.
Ay, oo, Sister Vicky, oo. Bibigyan Kumusta na daw ba yung siya school ng natin? Sister Annalyn, bibigyan ka sister. raw nila ng kakanin din. Oo nga, nagbibilangan sila. Sabi ni Sister Eileen Villavicencio, trending po kayong tatlo. Wow, oo Sister nga. Melissa, Praise Baez. God, 160 na yung nagwa-watch ngayon. Sana po mga kapatid, wag lang ngayong gabi. Ano po, Wednesday, tapos bukas Thursday, tapos Friday, Saturday, Sunday, then Monday again. Araw-araw po gawin natin tong habit. Yes. Pag hindi tayo nakapanood ng live, pwede naman po sa replay. Yung anak ko sa replay siya nanonood. Kaya babatiin ko rin, anak, kumusta ka na dyan? Nasa Zamboanga po. Kaya pagka na sila, Yung replay anak na ko lang din, nanonood. yung anak ko Hindi rin, mahuli. laging nanonood. Si Leland Si Leland, Lasangre. nakikita ko Lagi Oo, po. si Leland. Sige, Ang hi, akin din. anak. Ito pa, Lisa Capuno Albaran. O, di ba? Kalisa, nakaapat na. Watay na nga si Lisa dito sa kakatawa. Maraming beses na ba? Ay, di ba, Paramihan nga sila Mas eh. marami, mas maganda. Sabi ni Sister Tess, nakadalawa na po ako. Sabi ni Sister, Sister Agnes, nakatatlo na ako. Yes. Ito, batiin natin siya, sabi niya, Sister Febalani. Happy birthday sa aming kapatid, Mercy Liwanag de los Reyes. Oh, happy birthday Sabi po. ni Sister Melissa Baez, ang saya po. Ang saya-saya daw natin ngayong gabi. Sister Rita, sabi niya, amen, Sister Ne, nakatatlo na din po ako ng bate. Ngayon, babatiin natin ang mga birthday. Yes. Amen. May birthday pa silang nalalaman. Oo, sige. Ang isang alam ko, Sister Norma Lacambra. Sister Norma, happy birthday po. Sige, Sister Sister. Vilma Villapando. Yeah, Ate V, happy birthday. Happy birthday, Sister Vilma. Sister Jen Abanilla Noas. Happy birthday. Ayan, oo. Brother Wendell Marzo. And Sister Andrea Geledo. Happy Ayan. birthday sa inyo tanan. Feliz cumpleaños. Mama Ched, kailan yung birthday na binabasa mo po? Ayun. Ayun? Oo. Ayan na. 11:25. Okay. Ayan. Ah? Bukas naman yung Kakanta, kapatid kakanta. ko. 26. Bagsak naman dyan. Oh, yan. Bagsak. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday po sa inyo. Happy birthday, mga kapatid. Oh, ayan. Feliz cumpleaños. Sabi ni Sister Vicky, may tawag dyan, sis, pag paulit. Oo nga, ecolalic, sister. Pagka yung, naman, yung action, ecoprexia. Yan. Sabi Meron, si, meron Sister Rosie Magtibay, good evening din nagre-reklamo. po. may nagreklamo? Si Edward Besite. Bakit hindi siya nauulit? Mama Ched, ikaw pa naman ang nandyan. Hindi mo daw Ulitin mo nauulit. Ulitin mo naman. Hindi niya Sige, good narinig evening, kanina. Brother Patrick. Yan. Sorry, anak. Bago lang. Sabi ni Sister Nes Balcarce Estrada, sakit ng pangako. Aray ko po. Sige. Di bali po, mga kapatid, call this moment to remember. Ayan, sige. Sikat na daw tayo, sabi ni Sister Victoria del Rosario. Sikat na rin kami. Oo, ayan o. May request nga eh. Bukas kayo ulit ha, mga sis. Sikat na kayo. Okay na? Pwede na po. Mag-opening prayer kayo, Ne. Sister Ne, opening prayer daw. O sige. Mga kapatid,
tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay manalangin. Yan. Sabi sa Luke 1:37, nothing is impossible with God. Yes, Kaya amen. in all circumstances, Father God, nagpapasalamat po kami. Salamat na tunay ang joy ay joy in the Spirit. Thank you, Lord, na alam namin, kasama po namin kayo dito sa pagba-Bible study. Salamat sa inyong presensya na damang-dama po namin. Kaya Lord, matama pong makinig ang mga kapatiran, bukas ang puso, bukas ang isip, at bawat salita po, Panginoon, na maririnig ay magbigay kalakasan, kasiglahan, at ma-encourage po ang mga kapatiran sa kanilang pakikinig. Salamat, Panginoon, na tunay, kayo ang aming saya, kayo ang aming sigla, at kayo ang aming kalakasan. Muli, Panginoon, mabigyan kang karangalan, hindi lamang po sa gabing ito, kundi 24/7 ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang biyayang nadarama namin, palagian, lalo na po kami yung kalakasan, kasiglahan, sa inyo po talaga lahat galing ang mga ito. We love you so much, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Comfy family. It's Wednesday, Bible study na naman po. Tayo po ay sabay-sabay na mag-aral at tayo sabay-sabay na lumago sa ating Panginoon. Hallelujah sa gabing ito. Praise God! Good evening po mga kapatid. Sama-sama tayong magpuri sa Panginoon. Nararapat sa Kanyang ang lahat ng luwalhati at kapurihan. Amen. Amen. Thank you, Lord. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever. Amen. Thank you, Lord. Praise God. Iniimbitahan ko po ang lahat na tumayo upang yung mga lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan na tayo po ay magsisimula ng umawit ng pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamali. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasampitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasampitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Pag-ibig mo, Yahweh, ay di nagmamaliw. Sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Katapatan mo'y laging sasampitin. Pag-ibig mo ay walang katapusan. Katapatan mo'y laging sasampitin. Pag-ibig mo'y walang katapusan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang malikha. Lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Sa'yo ang langit, sa'yo ang langit, sa'yo ang lupa, ang buong daigdig, ikaw ang malikha. Lahat ng naroon sa'yo nagmula. Katapatan mo'y walang hanggan. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang
pabayaan. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko, inirinig niya. Dalangin ko, inirinig niya. Dalangin ko, inirinig niya. Oh, hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sapagkat bawat dalangin namin ay tinirinig mo. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Katangi-tangi ang pangalan mo, Panginoon Jesus. Walang iba sasambahin kundi ikaw lamang, Panginoon. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. Ano man ang mangyari sa buhay ko, pangalan mo, Jesus, ang tatawagin ko. Bawat saglit ng buhay ko, bawat pintig ng puso ko, sasambitin ng labi ko'y ikaw, Jesus. O aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa, laging ikaw ang hangat. Laman ng isip ko,
muli mga kapatid. Ang pag-aaralan po natin ay, ang Hebrew word niya ay Jod, J-O-D, Psalm 119, verses 73 to 80 po. Ngayon, tatanungin ko po yung dalawang kasama ko bago po natin tawagin si Pastor Oying kung ano po sa Psalm 119 ang verse na tumimo sa kanilang puso. Ang tumimo sa aking puso, yung Psalm 119 verse 11. The words that I'm hidden in my heart, so that I will not sin against thee. Okay. Pareho din po yan ng verse 80 na tatalakayin ngayon ni Pastor Oying. Let my heart be sound in thy statutes, that I be not ashamed. Pero kakantahin po namin, bear with us, sa Tagalog, yung Pastor, ingatan mo ang puso ko. Ayan. Sige po. Bago po natin tawagin si Pastor Oying, ingatan mo ang puso ko. Naalala ko tuloy yung nanay ni Tata Fred. Favorite niya ito. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko, tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko, huwag mong hayaan mawalay sa iyo. Thank you, Lord. Ngayon po, mga kapatid, pakinggan na po natin ang ating Pastor Oying. Thank you, Lord. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa muli niyang pagbibigay sa akin ng pagkakataon upang makapag-aral tayo ng kanyang banal na salita. Manalangin tayo. Panginoon, sa araw na ito, muli kami nagpapasalamat sapagkat ang aming buhay ay binibigyan mo lagi ng grasya, favor, at protection. Patnubayan mo po kami lagi at bigyan ng pagkakataon na makapag-aral lagi ng iyong banal na salita sapagkat your word is a lamp to our feet and a light to our path. Pagpalain mo po ang araw na ito at ikaw magbibigay sa amin ng nourishment upang mapalago namin ang aming relasyon sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Dito tayo sa Salmo 119 verses 73 to 80. Ang ating title ay The Hand or Works of Yahweh. The 10th Hebrew alphabet pronounced Yod. Tingnan natin ang mga talata, mga kapatid. Your hands made me and for me. Give me understanding to learn your commands. May those who fear you rejoice when they see me, for I have put my hope in your word. I know, Lord, that your laws are righteous, and that in faithfulness you have afflicted me.
May your unfailing love be my comfort according to your promise to your servant. Let your compassion come to me that I may live, for your law is my delight. May the arrogant be put to shame for wronging me without cause, but I will meditate on your precepts. May those who hear you turn to me, those who understand your statutes. And in verse 80, may I wholeheartedly follow your decrees, that I may not be put to shame. In Jesus' name, amen. Yod. This is the 10th letter of the Hebrew alphabet, and it is spelled Y-O-H-D-H, but the pronunciation is Yod or Yud. What is the spiritual meaning of Yud or Yod? Yod means hand of Yahweh or works of Yahweh. Yod represents the power, might, ownership, and creative work of Yahweh. When He is present in the life of man, man is empowered and enlightened, meaning malakas, masigla. Let's go to verse 73. Thy hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn thy commandments. May mga keywords dito na kailangan natin maintindihan, mga kapatid. Thy hands. In Hebrew, it means yad, and the meaning is power, direction, ordinance. Have made, in Hebrew, is asa, means be warrior, workman. Passion me, in Hebrew, kun, establish, appoint, make ready, ordain, make provision, and stand. Give me understanding. In Hebrew, it's bin, B-I-Y-N. It simply means understand, instruct, have intelligence. Napaka-importante ito, mga kapatid. Mamaya sasabihin ko sa inyo ang dahilan. Okay, what does verse 73 say? It says that God is our Creator. In the first page of the book, in the Bible, in Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. And in Genesis 2:7, and the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. It means that with his hands, Yahweh worked with man intimately to personally form him from the dust of the earth. He stooped down and personally molded him. The other things he simply spoke into existence, like the light, the sky, the dry land, the seas, plants and trees, the sun, moon and stars, creatures that live in the sea, and creatures that fly, animals that live on the land. He is the creator of everything and everyone else, all of which is dependent upon Him. Colossians 1:16-17. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. His work in creation shows us His eternal power and divine nature. Roma 1:20. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kahit wala na silang maidadahilan pa. Ano ang makikita nating reflection dito, mga kapatid? Sinabi ko kanina na may mga keywords
na dapat natin na maintindihan. Ngayon, ipaparaphrase ko itong mga keywords na ito. Ang meaning ng verse 73 na binasa natin, ulitin ko mga kapatid, your hands made me and formed me, give me understanding, Lord, to learn your commands. Ito ngayon ang reflection mga kapatid. It is God's hand that has created us, who gives us the power, strength and direction and ordination to fulfill our calling as a warrior and workman. He established and appointed us, making ready to do that which God had ordained. It is through God's provision that we are established and made to stand. Now, mga kapatid, using as point of reference yung aking binasa doon sa reflection, let us go to Revelation 1:16. This is where John sees Jesus in the midst of his church. Dito isa-substantiate natin yung sinabi kong pagkakatawag sa atin bilang manggagawa. Tingnan natin mga kapatid. Revelation 1:16, this is the sixth message na tinanggap ni John. And Jesus had in his right hand 7 stars. Who are the 7 stars? Makikita natin ito sa Revelation 1:20. The 7 stars are the angels or messengers of the 7 churches. Ang Hebrew word for angels is malak. It means messengers. The stars are those who convey the message of revelation to their churches. The stars are the pastors and servants of the local church. The stars are the people who accept responsibility to carry the good news. The stars are the laborers who care about serving God. And the stars are people like you, messengers who will live here today with a desire that all people be ready to meet the Lord. What does Revelation 1:16 reveal to us? It reveals that Jesus shows himself that he is holding and keeping and protecting you and me. Ang reference natin, of course, yung John 10:28 na inaffirm ni John, kinote ni John ang Panginoong Hesukristo that no one is able to snatch his sheep, all believers, out of his hand. Sa John 28 natin makikita yan. And of course, Jesus is showing us his hands to reveal to our lives his sovereign control and sustaining grace at all times and all seasons. Give me understanding. Ito ang desire ng salmista. Only the Creator can give understanding to the created. Understanding the Word of God begins with seeing God as the Creator of all things. Because He knows our needs and He grants us understanding of His Word when we ask Him. Accordingly, it causes us to seek for Him or seek out for His Word. Ito makikita natin sa mga Gawa 17:26-27 na babasahin ko. Mula sa isang tao'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula't simula pa ang kani-kanilang panahon at hangganan. Ginawa niya iyon upang hanapin nila ang Diyos. God as our Creator can certainly make His Word understandable because He is present in the lives of men. Deuteronomy 29:29. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and our sons forever, that we may observe all the words of this law. Ephesians 3:4. When you read, you can understand my insight into the mystery of Christ. 1 Corinthians 2:12. We have received not the spirit of the world,
but the Spirit who is from God, so that we may know the things freely given to us by God. Ano pa mga kapatid? God created the heavens skillfully, meaning the meaning of skillfully in Hebrew is with understanding. God's vast understanding enables Him to create a vast universe. Vast mean malawak na daigdig, kalawakan. At yan ay ang reference natin ay Kawikaan 3:19. Kawikaan 3:19, karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig, sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Jeremiah 10:12, nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan, at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Verse 73 lang yun, mga kapatid. Ngayon tungo tayo sa verse 74. They that fear thee will be glad when they see me, because I have hope in thy word. Ano ang reflection natin dito, mga kapatid? Fear of the Lord comes from a deep understanding and appreciation of His word. Nung Friday nga, tinalakay namin ni Sister Remy yung fear of the Lord sa Psalms 112. Nandito rin pala sa Psalms 119, verse 74, itong fear of the Lord. And of course, fear of the Lord is desires to teach the word of God to others who fear God. Psalm 119, verse 63. I am a companion of all them that fear my name. Anong ibig sabihin na ito, mga kapatid? May kasabihan na birds of the same feather flock together. These are the people of similar character, background, or taste who tends to congregate or associate with one another. Katulad natin, mga kapatid, we congregate, we tend to associate with one another, and of course, ang pinag-uusapan ba natin ay ang banal na salita ng ating Panginoon, at lahat yan ay nabibigyan natin ng pagkakataon na ma-glorify natin ang banal na kanyang pangalan. And of course, the psalmist wanted to be seen by others as a reliable instructor of God's word. 2 Timothy 2:2, yung ating verse sa kompi, na take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. And in verse 75, O Lord, I know that your laws are righteous, and that in faithfulness you have afflicted or disciplined me. What does it say, mga kapatid? Afflictions of life continue to mold us into what God wants us to be. Katulad ng isang potter, magpapalayok, it has the power over the clay, so God has the power over us. Aren't you glad that His hand is in you to make out of it a vessel of beauty? And of course, affliction can weaken, sometimes can weaken us physically, but it beautifies us spiritually. Sapagkat steady ang pagganap ng Panginoon upang ang pagkakatawag niya sa atin ay magkaroon ng meaning, ng purpose sa atin. His tools, of course, are His Word, the Holy Spirit, yung mga circumstances na naranasan natin, at yung mga experiences ng mga ibang tao. In affliction, kailangan ng exercising long-term vision. Ito'y makikita natin sa 2 Corinthians 4:17-18. Anong ibig sabihin natin ito, mga kapatid? Long-term vision means it is the ultimate, ito yung ano ba ang pangkalahatang
magiging wakas nito kung susundin mo ang salita ng Panginoon. Meron tayong future na hinaharap, hindi lamang itong earthly life na nasa atin ngayon. Talakayin natin mga kapatid. Itong 2 Corinthians 4:17-18 ay napapanahon ito mga kapatid. Every affliction is temporary, meaning not eternal. Panandalian lamang. Every affliction can work for you instead of against you. Magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. At sinasabi pa rito sa 2 Corinthians 4, every affliction is light, magaan lang, compared to eternity. Bahagyang kapighati ang dinaranas. And of course, sa verse 18, every affliction diminishes in light of the unseen world to come. Tingnan natin mga kapatid. Tingnan natin yung Jeremiah 18:3. Remembers in the potter's house? Sa verse 3 ng Jeremiah 18:3. Then I went down to the potter's house. Behold, he wrought a work on the wheels. Wrought, W-R-O-H-G-H-T, meaning to passion, to accomplish. There are two wheels being used to make an earthly vessel out of clay. The potter sits between the two stone wheels that are joined by a shaft. May tinatawag na lower wheel, where the foot of the potter is placed, and the higher wheel, where the hand of the potter is placed, together with the clay vessel. Habang tinatapakan niya yung gulong, yung pedal sa ilalim ng paa niya, sa ilalim ng kanyang paa, iikot yan at ihahawakan niya naman yung pang isa taas na wheel kasama yung clay vessel at huhulmahin niya. Lumalaban yan. Lumalaban habang hinuhulma niya. Anong spiritual meaning nito mga kapatid? There is the earthly, meaning the lower will. That is all we can see down here. Itong nakikita natin, yung lower will lang. Pero sa taas nito mga kapatid, there is heavenly, the higher will, that the Heavenly Father sees and understands. Kung meron man affliction, alam niya yan mga kapatid. At makikita natin na tutulungan tayo ng Diyos. By faith, we have confidence and trust in His Word. Ito ang binasa natin sa 2 Corinthians 4:17-18. Afflictions will be accomplished by God's grace, which enables us to stand and not fall. Yung Yod, His hand will be your divine support and provision, meaning He will prove to be sufficient or never in shortage of what you need at the time you need it. And of course, evaluate affliction in the light of its fruit. Ano ba magiging bunga nito mga kapatid? Ang magiging bunga nito ay sanctified life. God has you in mind to sanctify your inner man, body, soul, and spirit. And what is His reason? His reason is to trust Him in life's disciplines, instructions, and corrections. James 1:4. Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Punta tayo sa verse 17, mga kapatid. May your compassion and mercy come to me, that I may live, for your law is my delight. God is a giver of spiritual life. Question, mga kapatid. What does God favor and shower with mercy? Those who fear Him or take God seriously in every area of their lives. Yun ang bibigyan niya ng favor at isa-shower niya ng mercy. Those who fear Him or take God seriously in every area of their lives. Lamentations 3:22. It is the Lord's mercy that we are not consumed. Mga kapatid, we are here today because of God's mercy. We have been forgiven because of God's mercy, and we have obtained eternal life because of God's mercy. Verse 78.
May the arrogant be put to shame for wronging me without cause, but I will meditate on your precepts. Bakit kaya sinabi ito ng salmista? May mga nag-aakusa sa kanya na hindi naman tama. Pero sabi niya, I will meditate on your precepts. Sapagkat alam niya, when he meditates on God's precepts, divine opposition will come to the proud. Ang Diyos ang magko-cover up sa kanya. Sa Isaiah 2:12, sapagkat si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay may itinakdang araw laban sa lahat ng palalo at mayabang laban sa lahat ng mapagmataas. Awit 119 verse 21, ang mga mapagmataas iyong pinaparusahan at iyong isinusumpa, ang sa utos mo ay laban. At ito pa mga kapatid, sa Titus 2:7-8, in everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed, because they have nothing bad to say about us. Then, verse 79, may those who fear you turn to me, those who understand your statutes. Sa Awit 66 verses 16-17, lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos, meaning who fear you, who fear the Lord. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Verse 17, ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri, kanyang karangalan aking sinasabi. The fear of the Lord comes from a deep understanding and appreciation of His Word. The fear of the Lord comes from diligently searching the Scriptures to know God better. At sa last, sa verse 18, mga kapatid, ang sabi ng salmista, may I wholeheartedly follow your decrees, that I may not be put to shame. Shame pronounces us guilty and deficient. Ibig sabihin ng deficient ay may kakulangan sa atin. At yung guilty ay may pagkakasala tayong nagawa, kaya tayo may kahihiyan na dinadala. But itong kahihiyan na ito ay mawawala ang kapangyarihan over us as we wholly submit ourselves in faith in the work and promises of Christ. Romans 10:11, anyone who believes in Him will never be put to shame. When we place our hope in Jesus, we won't be disappointed. This is a theme throughout the entire Bible, and it is important to grasp or to take it. 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ang ating mga references, mga kapatid, ay www.lightedway.org, Bible commentaries, and some commentaries na nasa internet. Manalangin tayo, mga kapatid. Maraming salamat sa paggabay ng Banal na Espiritu sa aming Bible study tonight. Dalangin ko ang pagpapala ng iyong mga banal na salita mula sa Awit 119 verses 73-80, na ito'y makapagbigay ng nourishment at mag-produce ng bunga na magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. Pagpalain mo po kami, ang Pompi family, sa araw na ito, at dalangin ko na ang pag-ibig mo, Father, ay balutin kami, na at ang iyong grasya, Panginoong Heso Kristo, ay mamunga sa amin, mag-enrich sa amin, at ang fellowship ng Banal na Espiritu ay ma-preserve kami at ma-protektahan kami today and forever. In Jesus' name we pray, amen and amen. Good day mga kapatid, good day. God bless you. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2.
sa